Nasa kamay na ngayon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang inaprubahan ng dalawang kapulungan ng Kongreso na panukalang 2025 National Budget. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Niratipikahan na ng dalawang kapulungan ng Kongreso ang panukalang 2025 National Budget. Kaya ibig sabihin, nasa kamay na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang susunod na magiging pasya hinggil dito. Inaasahan namang lalagdaan ito ng presidente bago magpasko. Pero sa pagtatapos ng BICAM report, kinumpirma ng ilang mambabatas na mananatili sa 733 million pesos ang budget para sa Office of the Vice President. Lahat naman tayo, meron tayong wish list na gusto nating mapagbigyan. Pero sa huli, mananaig din yung mayorya. Inexplika ko naman sa kanila na meron namang pagkakataon yung Office of the Vice President na tumulong pa rin. Meron silang social services allotment na 600 million. Sa budget naman ng AKAP, nanaig ang mga kongresista na mapanatili ang pondo para rito. Pero sabi ni Senator Grace Poe, may bawas na. At ngayon, pati mga senador... Dati ito ay sa House initiative lamang. Pero bilang co-equal body at para naman may transparency, ang Senate ay meron ding pagkakataon na makatulong sa pamamagitan ng AKAP. Initial amount na hinihingi ng House na 39 billion, if I'm not mistaken, medyo napababa natin sa about 26 billion or 20 plus billion. At the end of the day, it's the executive budget to, hindi naman legislative budget to. We can only do so much in terms of referrals, but it's the execution of the executive side will matter. Iba-iba naman ang pulso ng mga mambabatas pagdating sa budget ng PhilHealth. Sabi ni Poe, mayroon pang reserve funds ang ahensya. Sa ngayon, ang PhilHealth ay hindi nabigyan ng budget sapagkat kailangan nilang gamitin muna yung kanilang reserve fund. Yun nga lang, yung legality ang baka ma-question kasi nga nasa batas yan. Pagtitiyak naman ang liderato ng dalawang kapulungan ng Kongreso, sisiguruhin natin na ito ay magagamit ng wasto at may direksyon para sa pinabang din ng taong bayan. Hindi po dahil sipsip ang Kongreso, hindi dahil sumusunod lamang, sunod-sunuran lamang ang Senado at Kongreso sa kagustuhan ng Pangulo. Mula sa PTV, Daniel Manalastas, Balitang Pambansa.